we skip to the good part. You've arrived at your destination. Naniniwala akong pagpanganak pa lang ng isang tao ay may tinadhana na nabiyahe sa kanyang buhay. Subalit wala ni isang nakakaalam ng mga pagdadaanan natin sa biyaheng ito. At lahat man tayo ay may biyahe, kanya-kanya naman tayo ng daang tatahakin. Maaaring minsan ay marami tayong kasabay at kung minsan naman ay kokonte. Maaaring kasabay natin sila ngayon at maaari rin namang hindi na natin sila kasabay bukas. Maaaring iniwan nila tayo, naiwan natin sila, naligaw sila o tayo mismo ang naligaw at maaari din namang doon natatapos ang kanilang biyahe. Gaano man karami o kakonte at gaano man kabilis at katagal natin silang kasabay, iisa lang ang alam ko, hindi tayo iiwan sa biyaheng ito. Maaaring iwan tayo ng lahat ng kasabay natin pero ang totoong alam ko ay hindi tayo iiwan ng tsuper. May mga panahong dadaan tayo sa malubak na ruta. Ano man ang dahilan ng tsuper kung bakit niya tayo idinaan sa lubak na ito ay hindi ko alam. Sumbalit maaaring ito ay gisingin tayo sa ating pagkakahimbing. Minsan naman ang dumaan tayo sa patag at mainam na daan. Sa mga panahong yan natin mararamdamang masarap mabuhay. Minsan kakanan, minsan kakaliwa, minsan paikot-ikot at minsan nagyo-U-turn at kung minsan naman ay naliligaw. Darating talaga ang panahon na mahihirapan tayo sa biyahe, maging ito ay dahil sa malubak na daan, masamang panahon, mabigat na bagahe o nakakainis na kasabay sa biyahe. Pero sa tingin ko ay hindi yun sapat na dahilan para tapusin ang sariling biyahe. Dahil anumang hirap ng biyahe ang danasin ng kahit na sino, alam kong sapat ng dahilan ang magagandang tanawin at hindi malilimutang karanasan para hindi ito tapusin. Hindi man maganda ang naging katapusan ng biyahe mo, masasabi mo namang nakakita ako ng mga hiwaga at kamangamanghang bagay sa paningin at nakaranas ako ng mga bagay na hindi ko lubos akalaing maranasan ko. Idagdag mo pa ang tsuper na paminsan-minsang nagbibigay ng komento kung saan saang ruta ka idadaan at anuman ang mangyari ay hindi ka iiwan hanggang sa makarating ka sa iyong huling patutunguhan. Ang problema ay parte ng buhay ng tao. Ito ang humubog sa mga pagkatao natin kasamang magagandang karanasan. Ito ay napakaliit na dahilan para sumuko sa buhay o kaya naman ay gumawa ng masama. Pero hindi ba't hindi naman puro problema ang dala ng buhay? Naranasan nating tumawa, ngumiti, umiyak, magalit, mapraning at umibig. Mga bagay na nagpahulma at nagpapatunay na tayo ay tao lamang. Maaring kampihan tayo ng lahat ng tao at maaari rin namang iwan nila tayo. Subalit, gaano man sila karami o gaano man sila katagal sa ating tabi, isa lang sila sa mga hunulma sa ating pagkatao at naging parte ng ating buhay. At iwan ka man nilang lahat, alam kong may Diyos na hindi ka iiwan. Pinadaraan ka man niya sa pagsubok, alam kong ito'y hindi para pasukuin ka, pagkus gawin kang mas matatag at mas mainam na tao. Sa 42 taon kong nabubuhay, ngayong araw na ito, ngayon ko lang nasimulang kilalanin kung sino talaga ako at kung ano ang pwede kong baguhin. Pakinamdam ko nga para bang may mga bagay pala na pwede kong baguhin. Imistulang nunal na sa mukha, hindi na siya madaling alisin. Kailangan ng matalim na bagay, kailangan kong masaktan, pero kailangan siyang matanggal para sa ikabubuti ng aking paglalakbay at para maiayos ko ang aking istorya ng aking buhay. Ang dami ko nang natutunan tungkol sa buhay, pero napansin ko, puro sa pakikipagkapwa, pakikipagbagay, pakikisalamuha, pagbibigay. Kung sa bagay kasi yun naman ang mahalaga talaga. Pero sa sobrang pagtuto ko sa mga tao sa paligid ko, nakalimutan kong may sarili akong destinasyon. Nakalimutan ko ang istorya ng buhay ko ay hindi laging bahagi lamang ng istorya ng buhay ng iba. May sarili akong kwento at may sarili akong biyahe. Lagi nating tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang biyahe. May kanya-kanya rin tayong dalang bagahe. Saan man ang ruta, walang nakakaalam. Subalit lahat ay may tiyak na patutunguhan. And this is your Kawara celebrating my birthday today. Madamo nga salamat sa pag-upod sa akon nga biyahe.